low utilization rate in a desire to increase the sources of fund during the BICAM, SPCHIS cuts 10 billion from the agency's computerization program. The House position was to put the budget in school building, but SPCHIS insisted on putting everything in DPWH. Putang ina yan. Reaction, TPPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction. Mantagin po ninyo. Senator Marcoleta, panoorin po natin ang kanyang talumpati kung paano po niya ginisa-gisa kung bakit mahina ang internet connection natin sa ating mga bahay. Kasi po itong DICT ay natutulog po sa pansitan at nagpapasyal-pasyal lang sa Israel. Nako mga ka-reaction, yan po ay pag-uusapan natin mga ka-reaction. At bago natin siyempre puntahan ang kwentuhan ni Senator Vice President Marcoleta mga ka-reaction, dito muna tayo sa vlogger ng Malacanang. Yung vlogger ng Malacanang, yung walang iba kundi si Claire Castro! Diba? Welcome po natin si Claire Castro mga ka-reaction. Babana na naman po mga ka-reaction. Vloggeran lang ang dati nga. Kaya ito mga ka-reaction magano na po tayo. Maganda-handa na po tayo. At kung gusto nyo po mga ka-reaction lalong lumakas ang ating kilusan. Kilusan ng hindi mga bangag. Kilusang galit sa bangag. Mag-subscribe po kayo sa channel na ito. At wag niyo pong kalimutang i-share. Importante po yung dalawang yon. Mag-subscribe para lagi kang updated at tipon dito ng notification bell at i-share para po lalo tayong dumami dito po sa ating movement na Reaction TVPH. Maraming salamat po sa ating mga ka-reaction dyan. Proud na proud po ako sa inyo. Kayo po ang pinakamalupit na YouTube viewers sa balat ng YouTube, di ba? Mga ka-reaction, wala po tayong Facebook page, wala po tayong TikTok, wala po tayong Instagram. YouTube lang po tayo, YouTube. Yung pong nagme-message sa akin na gusto nilang gamitin ang ating video, malaya po kayong gamitin ang aking video, pero kailangan lalo akong popogi sa mga video ninyo, Tsaka wag niyong gagamitin pabor sa mga sa mga kalaban, i-strike ko kayo. Baka gagamitin ninyo laban kay Sara Duterte, i-strike ko kayo. Hindi, joke lang. Gamitin po ninyo ang gusto yung gamitin. Ito na. Huwag na po natin patagalin. Krilaling. Pasok ka na. In rigorous science. And that is why the Philippines is proud. Si Bongbong Marcos po yan. Nagsisimula na ng magsinungaling. Hayaan po natin. Okay lang yan. Bongbong, resign. Sabi ng kapatid mo, si Amy Marcos, umuwi ka na raw, magpagamot ka. Hindi ako nagsabi noon, Hindi ako nagsabi, si Amy Marcos, magpagamot ka na raw, magparehab ka. Malala na. Hindi mo na daw alam ang sinasabi mo at pautal-utal. Naaawa si Amy. Awag na natin patagalin. Krilaling. Ito na, si Krilaling. Champion the New Tech Plastics Initiative of the IAEA. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong, Madam, ininom mo ba yung gamot mo? Ininom mo yung gamot mo? Pampakalma? Wala ka nun. Wala daw po siya mga kareasyon. Pagkitanggal po yung gamot sa record in aid of the legislation. Wala daw pong gamot si Claire. Ang gamot ni Claire ay makita lang niya si Bongbong Marcos. Nagbo-blooming na yan. Po sa unang katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Kuha lang po ako ng reaction from the palace. Kahapon po kasi may pasabog si dating Congressman Saldico at isinama na po niya si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Saldico laban kay Kong Sandro na sinasabing nag-insert ng 50 billion may nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung reaction ni Pangulo dito? Unang-una po ay nakapagsalita na po at nagpahayag na po ng denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya.
At sa atin naman po, Huwag kang mag-alala, Claire, kasi nungalingan, katotohanan, maiimbestiga na yan. Hanapin nila lahat ng insertion na yon kung talagang yung mga project na ipinakita ni Saldico ay hindi mga ghost project. Oo, nagsisimula na. Huwag kang mag-alala, nagsisimula na maimbestiga yan. Lalo na kapag si Sara Duterte na yung sasamalakan ay nako. Yung dalawang magkamang yan, magre-recite yan. Magre-recitation silang dalawa sa harapan ni Sara Duterte. Magre-recite sila. Oh, mag-recite ka. Bakit blanco yung GAA 2025? Recite mo nga yan, Momong Marcos. O ikaw, halika rito, Sandra. Bakla ka ba o lalaki? Yun munang-una mo sagutin. Bakla o lalaki? Lalaki, okay. Recite. bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe. Kung siya man daw po yung nagsasalita ang kanyang mga mensahe. AI, ibig nyo sabihin, AI yun. Paiimbestiga ko nga yung video mo ngayon kung AI o hindi. Di ba? Kailangan natin paimbestiga yung mga sinasabi ni yung mga video yan, PCO na yan, baka AI yan. Tapos yung mga nagtatanong para mga AI din, ganun, di ba? Tanga ka ba, Claire? Tanga ka? O talagang may kulang-kulang ka ba? Tanong lang, kulang-kulang ka? Tanga ka o kulang-kulang ka? Hindi, okay ka? Normal? O normal. Ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. Yung hairstyle ni Saldico, Saldico, ayusin mo nga yung hairstyle mo. Sa tingin mo ba yung AI mag-upload doon sa Facebook page niya? Kung AI man yan, baka si Saldico ang gumawa. O totoo lahat itong sinasabi ng AI. O AI na, para masaya ka na, Claire, AI na. O mga kareaksyon, sige, sabay-sabay tayo. Clear, ulitin nyo po. Clear, ulit. Clear, AI na. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento. Hindi, tinawagan ko si Saldico kanina Nag-usap kami ni Saldico. Si Saldico, nag-usap kami. Sabi niya, ang mga sasabihin niya, sa dami ng nakawan, sa dami ng ninakaw ni Bongbong Marcos, sa dami ng ninakaw ni Saldico, mga kareaksyon, ang gagawin po daw ni Bongbong Marcos, sa daming ninakaw ni Bongbong Marcos, sa daming ninakaw ni Sandro Marcos, ang sabi daw po ni Saldico sa akin, mga kareaksyon, 3 taon, hindi po daw kasya yung 3 taon sa mga testimonya niya. Kahit mag-araw-araw pa siya magtestimonya, sa dami ng ninakaw, sa loob ng 3 taon, hindi raw kasi yung 3 taon na pagsasalaysay niya, sabi niya sa akin. At yung sinabi ko, joke lang. Naniniwala ka naman kaagad, Claire. Pagkitanggal nga yung si Claire sa record of the legislation. Sa pagbabago ng hairstyle sa video. Pagbabago daw ng hairstyle sa video. Yung bang mga pinakita niya, Claire, yung mga ghost project ni Sandro Marcos, ghost project ba yun? O yung mga insertion ba ni Sandro Marcos, mga AI din yun? Yung mga nakalista doon, yung mga billion-billion ni Sandro Marcos, AI din yun? Pag itignan nyo nga sa DPWH kung AI, baka ghost, hindi AI. Baka ghost. Nagugustuhan po ba ninyo ang aking shades? Nagugustuhan yung shades ko? O pinalagyan ko na rin ng shades si Claire. Kasi sumasakit yung mata ko Para hindi ko siya nakikita, at hindi rin niya ako nakikita, pinalagyan ko ng shades kaming dalawa. Claire, debate nga tayo isang araw, Claire. Debate tayo, basta huwag kang magsasalita. Follow up lang, ma'am. Ma'am, may report din po ba ang Palasyo ng Malacanang regarding sa intelligence report na may nakikipag-ugnayan si Saldico sa grupo na gustong pumalit po daw sa gobyerno ng Marcos? Wala pa po tayo masasabi patungkol dyan. Wala po tayong update. At tingnan po natin kung meron pong ganyan mga alingas-ngas. So, ibibigay ko po sa inyo ang update kung meron man. Salamat, Yusek. Thank you. Next is Julie Bay sa 1PH.
Morning, Yusek. Yesterday po napaulat na aresto si former presidential spokesman Harry Roque. May official communication na po ba or clarification yung Palace tungkol dito? Sa ngayon po, nakausap po natin ang pamunuan po ng DILG at magbibigay na lamang po sila ng update kapag meron na po. So wala pa pong confirmation, ma'am? Yun po yung ayon sa DILG, hindi natin makukonfirm. Pati sa DFA ay wala pa rin pong confirmation. So magbibigay ng update kapag meron na po. Ha? Mga kareaksyon, nagpadala po sa akin ng sulat si Saldico, mga kareaksyon, na yung sulat daw niya kay Bongbong Marcos. Pagkatapos pong tayong mag-react dito sa video po ni Claire Castro, babasahin po natin yung confidential letter ni Saldico kay Bongbong Marcos. Tapusin muna natin si Claire, ha? Nag-enjoy pa ako eh. O parang nagmumukha na siyang depressed. Thank you. Ivan Mayrina, GMA News. Sorry ma'am, balikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi ninyo, kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we expressing doubt that that is Zaltico? Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. So makikita niyo po yung mga pabago-bagong statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4 and 5. Can you point out some of the inconsistencies you've spotted so far from video 1 to video 4 or 5? Unang-una, hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya na nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano. Claire, hindi pa tapos. Alam mo, yung sinabi mong yan ngayon, ilalabas niya bukas. Huwag kang mag-alala, tatawagan ko siya. Hello, Saldi. Si reaction to. Paki-explain mo nga kay Claire yung 2022 budget na tinatanong niya. Panoorin mo itong ano niya. Panoorin mo. At liwanagin mo rin sa kanya na ikaw ay isang AI lang. At wag siyang maniwala sa'yo. Wag siyang maniwala sa'yo kasi kahit na AI ka, kahit na hindi ka AI, hindi pa rin siya maniniwala sa'yo. Pero ang taong bayan, Saldi, naniniwala sa'yo. Kami lahat naniniwala sa'yo. Kasi alam namin na magnanakaw ka, magnanakaw si Bongbong Marcos, at magnanakaw si Martin Romualdez. Kayong tatlo ang mastermind. Ikaw ano ka lang, vice mastermind. Deputy ang tamang terminology, deputy. Sorry naman. Isa ka lang deputy mastermind ng mga magnanakaw. Tanggap mo naman 'yon, di ba? Basta hindi lang ikaw ang mag-isa na makulong at hindi lang ikaw ang mag-isa na mapagbintangan na napunta lahat sa iyong pera. Kanino napunta yung majority ng pera? Kay Bongbong Marcos. Ilabas mo yan sa sunod video mo, ha? Hintayin ko, ha? Pero yung sulat mo, babasahin ko English, eh. Dapat Tagalog, eh. Nahirapan akong intindihin yung what, when, where, what, wow. Okay, Saldi, ingat ka dyan, ha? Ingat ka. Yung yung suit mo, yung suot mo, palitan mo naman. Nakakahalata na kami, parang AI ka, eh. AI, hindi AI. Lahat na sinasabi nun, totoo. Tsaka yung mga insertion ni Sandro Marcos, hindi siya bading. Hindi, okay. Si Sandro Marcos, totoo yung lahat. Okay. Ano na yun? Anong tawag doon? Immaterial na kung AI o hindi AI. Anong pangalan nito? Si Claire Castro, kahit na anong gawin niya, mukha pa rin siyang AI. Huwag ka naman ganyan kay Claire. Mabait naman si Claire, eh. Hindi pa siya nangangagat. Tumatahol pa lang araw-araw. Pero hindi pa nangangagat. Ganun. Isang araw mangangagat na. Nakakatakot pala yun, no? Nakatali siya. Walang problema, nakatali siya. Okay. Kung nakatali siya, okay. Pero tumatahol. Hindi pa nangangagat. Okay. Nakatali naman, okay. Sige, Saldi, yung mga kambing alagaan mo, ha? Huwag kang gaganyan dyan. Hindi po si Saldi ko yun. Tagapag-alaga ako ng kambing. Hindi, mahilig din siya kasi minsan nag-uusap kami. Nagpapanggap siya si Saldi ko. Ako naman, yung abogado ni Saldi ko, nagpapanggap kami. Meron kami mga parang play, gano'n. Nagpa-practice kami, gano'n. Parang si Saldi ko, tsaka yung lawyer niya, nagpa-practice yan araw-araw.
Hindi po si Saldi ko yung kakausap ko. Ano lang yun? Anong tawag doon? Skit? Skit lang, skit yun, skit. Okay, tuloy na natin. Si Claire. Ito, Reaction TV, dami mong palabok eh. Mahilig ka ba sa palabok? Hindi. Pulburon? Hindi rin. Anong hilig mo? Secret. Yung nakakabata, syempre. Kay Secretary Nina Pangandaman, 2024. So, nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. So, mas magandang hayaan natin, tapusin niya na muna. Kasi sabi nga natin, tuwing makikita natin ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupuna ang inconsistencies, ginagamot nila sa mga susunod na mga video. Hindi, consistent siya. Para sa inyo, inconsistent kasi meron kayong inihintay na hindi niya sinasabi. At kapag yung inihintay ninyong delikado, hop! Mag-ano na naman si Bongbong Marcos, magpe-press con na naman. Tapos magsasalita na naman siya mag-isa, hindi siya nagpapalit ng damit. Parang ako. Sorry, and what does that have to do with the changes in his appearance, in his hairstyle? Kung isang araw lang tong ginawa, hindi dapat nababago ang itsura. So it means, lumalabas. Iba-ibang araw to ginawa. At malamang ay bumabase sila sa reaksyon ng tao. Sorry, on to my main question. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulo Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Handa na kami. Handa na kami. Maraming Mary Grace Piatos. Handa na kami kasi yung Mary Grace Piatos na nakasulat doon, sila yung taga-gurgur ni BP Sara sa mga magnanakaw, sa mga NPA, sa mga adik, sa mga talakirang mga tagapagsinungaling. Handa na kami. Taga-gurgur, ibig sabihin, taga-sumbong. Sinusumbong niya. Maraming magsusumbong. Handa na kami, yes. Handa na ba kayo mga kareaksyon na maraming Mary Grace Piatos? Handa na kaming maraming Mary Grace Piatos. Sana 1 million Mary Grace Piatos. Handa na kami. Confidential sila eh. Hindi sila pwedeng pakilala eh. Abogado ka ba? Abogaga? Alam mo ba yung salitang confidential? Hindi ka naman gagaya, no? Hindi ka naman tratado. Bayad ka. Siyempre, may sahod ka dyan. Bayad ka eh. Handa na kami. Maraming Mary Grace Piatos. Handa na kami. Handa na po ba kayo mga kareaksyon? Pag-comment nga sa comment section, sabihin nyo, handa na kaming maraming Mary Grace Piatos. Handa na kaming maraming Mary Grace Piatos. Handa na kaming maraming Mary Grace Piatos. Hihu. Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable. It is not acceptable for a Vice President to anticipate. In English mo lang eh. Hindi acceptable, it is not acceptable. In English mo lang eh, para magmukha kang matalino eh. Tinagalog mo na, Tagalogin mo na lang. Huwag mo nang Englishin, naiintindihan naman namin. O hindi mo naiintindihan yung sarili mo kung bakit ka nandyan. Di ba dilawan pinklawan ka? Himod tae ka kay Bongbong Marcos. Himod, sige! Himod! May tay-tay pa yan, sige, himurin mo! Himod! Resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao. Hindi niya pinapahina ang public confidence. Wala nang public confidence. Iba yung pinapahina mo kasi meron pang konting public confidence. Iba yung wala nang public confidence, wala nang pahinain doon, kaya patay na. Wala na. Mag-survey ka. Mag-survey ka sa mga reporter sa harapan mo. Sabihin mo sa kanila, tanong mo lang. Sinong gusto nyo? Si BBM o si Sara Duterte? Sitsitin mo lang sa sulok. Hindi yung wag on here. Ano lang. Confidential. Parang si Mary Grace Piatos. Sabihin mo, Mary Grace Piatosin ba kita dyan? Gusto mo?
sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry, ma'am. Last, ito yung mga nakalista ko sa anong tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Ako, ready ako. Si VP Sara siyempre. Unang-una, hindi dumudurog. Pangalawa, ready magpa-air follicle test. Pangatlo, hindi magnanakaw. Lahat ng pinanggit kong yun, kay Bongbong Marcos yata, tanong ko lang siyo. Di ba? Ayaw magpa-air follicle test. Nagsalita, tapos may pulburo sa ilong. Tapos, lulusubin niya yung vice ng president ng China. Makikipagkamay lang. Anong trip niya? Tapos mga ka-reaction, makakayanan pa ba kaya natin to? May papakita ko sa inyo. Makakayanan pa ba kaya natin to ng another 3 years? Yan. Sandali lang. Yan, manood ka. Huwag kang puro ML ka ng ML dyan. Yan. Tingnan po ninyo mga ka-reaction. Makakayanan pa ba ng sambayan ng Pilipino to clear? Putangin na naman. Sorry po, ayaw ko na magmura eh. Napapagalitan ako sa nanay ko eh. Oo, sabi niya siya lang dapat magmura. Mga ka-reaction. Ayan o. Tignan po ninyo mga ka-reaction. O, ayan o. Oo. Ayan o. Kaya pa. Matanda po yan mga ka-reaction. Lumubog yung bahay nila, sinasagip siya. Kaya pa ba ninyong another 3 years na nagkakamatay ng mga Pilipino sa baha? Anong tawag dyan? Crime against humanity yan. Crime against humanity, Claire Castro. Crime against humanity. Bakit? Imbes na paggawa ng mga flood control, imbes na paggawa ng daan, kalsada, imbes na paggawa ng makakapagligtas sa tao, mga rescue boat, mga rescue personnel, imbes na gamitin ang perang yon, ninanakaw ng mga punyeta. Kaya nagkakamatayan tayong mga Pilipino. Hindi isa, hindi dalawa, hindi sandaan. Libo-libo ang namamatay. Hindi na nila alam kasi natabunan na yung mga tao. Mabibilang mo pa ba yung isang baryo kung natabunan lahat yon? Sino magre-report na nawawala yung anak niya, nawawala yung tatay niya, nawawala yung asawa niya kung sila lahat patay? Sino magre-report kung 4 na pamilya sabay-sabay na natsugi? Sino magre-report? Wala. Sasabihin nila yung namatay 100 lang, 200. Katarantaduan yun. Katarantaduan. Nakita nyo naman, nagde-drive sila, magkakamag-anak, lumubog yung kotse. Sino magre-report? May magre-report ba na nawawala yung mga kamag-anak nila kung buong angkan nila nawala? Tapos sasabihin niyo 200, 300 lang ang nasawi. Malay ba ninyo kung ilan yung nasawi? Malay ba ninyo may mga bisita yan na galing ng ibang lugar? Hindi naman mabibilang. Hindi nyo alam. Kaya pa ba nating 3 taon na ganyan nagkakamatayan tayo? Dahil pa yan ng crime against humanity. National security yan. National security. Mismong presidente ay nadadawit sa nakawan. National security. Mantakin mo yan. Alam natin ang presidente ang mag-aalaga sa atin. Alam natin ang presidente ang poprotekta sa atin. Alam natin ang presidente na siya yung magpapakamatay para sa atin. Hindi. Ang nangyayari, Claire, makinig ka. Ang nangyayari, nasasangkot siya sa nakawan, nasasangkot siya sa durugan, sa droga. Anong klaseng presidente yan? Hindi na siya nire-respeto ng international community. Ang tingin sa mga Pilipino sa ibang bansa, mga magnanakaw, mga korap na henerasyon, na mga lahi, mga lahing magnanakaw, mga lahing korap. Ganon ang tingin nila sa mga Pilipino, Claire. Kami ang tingin namin sa iyo, AI.
AI? Hindi naman AI. Ang tingin namin sa'yo, taga-tahol ni Bongbong Marcos. Hindi, panoorin po ninyo mga kareaksyon. Matatanggap pa ba natin ng 3 taon na ganyan? Nagkakamatayan ng mga Pilipino, Claire? Kaya mong sikmurahin yan para sumahod ka lang ng malaki dyan? Kaya mo sikmurahin? Baka yung kaluluwa mo, asan po yung kaluluwa mo, may pagkapusa ka. Sampo, isa pa lang ang sinusunog doon, may siyam ka pa, ganoon. Panoorin mo to, Clara, panoorin mo to. Dapat sa mga magnanakaw na yan, kapag napatunayan natin sila ay mga nagnakaw, mga punyetang yan, sila ang itatali natin dyan sa baha dyan, paulit-ulit natin silang ilulublob dyan. 1 taon natin nilulublob dyan, paulit-ulit. Lagyan natin ng maraming linta. Total, mga linta sila ng kaban ng bayan, mga animal. Go, laban na to siya, man. Alam po ba ninyo tuwing nakikita ko sila, gusto kong maiyak. Gusto kong magwala. Gusto kong maiyak at gusto kong magwala. Bakit? Ang usapin po, trilyon, pampagawa ng flood control. Habang ang mga kababayan nila ay nagkakamatayan sa baha, habang ang mga kababayan nila ay walang mga school room, walang mga gamot sa ospital, hindi lang po sa flood control ang nakawan. Walang school room. Yung mga kalsada nilang farm to market road, gagawin nila ni Sandipa, yung papasok, wala na. Sa labas lang yung farm to market road. Hindi lang dito sa flood control. Tapos sa mga putang ina, may mga helicopter. May mga maraming bahay sa Forbes Park. May mga maraming bahay kung saan-saan mga kareaksyon. Bahay sa Amerika, bahay sa Europa, bahay sa Africa. Kaya minsan mga kareaksyon, alam po ba ninyo na minsan, pag nag-iisa ako, nagmumuni-muni ako, sabi ko, sana magising na ang taong bayan. It's a kind of crime against humanity yan. Daig pa yan ng tukhang. Isang bagyo lang, ang daming mamamatay. Ang daming masisira ang buhay. Ang daming mga ari-ariya na masisira na matagal nilang pinaghirapan sa ibang bansa. Ang daming mga animal stock, mga livestock ang mamamatay. Minsan napapaisip ako, bakit kaya nilang gawin sa kanilang kapwa? Bakit kaya nilang gawin sa kanilang bayan? Sa tingin ba nila pag dinakawan nila ang kanilang bayan, uunlad ang kanilang personal bank account? At makikita nila ang kanilang bayan na parang isang 1960 na Pilipinas? Dahil pa yung walang cellphone. Di mo ba mga kareaksyon? Nakakadiri na ang Pilipinas. Tayo ay pinamumunuan ng mga putang inang mga adik at kawatan. Joke lang po yun, hindi ako galit. At sinusubukan ko lang maging seryoso kung bagay sa akin. Kasi kinukuha na ako ng Viva Max. Hindi, totoo po, nag-message sa akin yung Viva Max. Itatambal daw sa akin si Nova Villa. Bawal na po, na. Sana napapanood dito ni Bongbong Marcos. Kaya lang kahit mapanood nyo itong mga kareaksyon, wala naman siyang alam. Kasi nga, bawat yugto na sandali. Wala. Alam nyo, kinukuha-kuha na lang po nila sa tawa. Pero sa totoo lang po, napakadelikado niyan mga kareaksyon. Hindi mo alam kung sa ilalim niyan may yero, may umaagos na yero, mabilis yung yero, mahaati yung katawan mo. Pero sigurado ako walang pulburon dyan. Di ba? Baka kasi pag napinapanood ni Marcos yan, ang tingin niya, pulburon lumulutang-lutang. Oy Marcos, mga tao yan, hindi pulburon yan.
Alam mo juga, sir. Grabe po mga ka-reaction no? Grabe Tuloy natin si Claire mga ka-reaction ha. Alam ko nagiinit na yung tumbong nyo. Siguro si Senator Marcoleta mga ka-reaction. Pasensya na kayo baka sa susunod na vlog na natin kasi nasabi ko sa intro na ipapalabas ko si Senator Marcoleta kung bakit mahina ang signal natin sa mga wifi. Siguro sa next video na si Senator Marcoleta tapusin na muna natin ang vlog na ito ha. Kasi nanggigigil ako Nanggigigil kami sa iyong pagnanakaw, nanggigigil kami sa iyong kaadikan, nanggigigil kami. Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Walang iba daw kundi ang Pangulong Marcos Jr. Nakalimutan ko na itong... Tuloy natin. Thank you very much. Thank you. Follow-up question, Eugene Fernandez, IBC 13. Yusek, I would like to have a follow-up question regarding kay Saldico. Yusek, since na-mention nyo, gusto nyo matapos na muna yung sinasabi ni Saldico, how important it is for the palace to listen yung lahat ng sasabihin ni Saldico? Kung nagiging parte po ito ng balita at ito po ay nagiging issue, hindi naman po hindi pwedeng pakinggan ito. Kailangan lahat po na nangyayari sa bansa, basta po verified, pinapakinggan po ito. At kailangan din pong ikonsidera. So, kailangan matapos muna kung ano ang sinasabi niya. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya, ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Thank you, Yusek. Thank you. Next is Sabi ni Bongbong Marcos ako, hindi ako nagtatago, nandito ako. Malapit ka na magtago, huwag ka mag-alala. Huwag ka malala, Bongbong Marcos, malapit-lapit na yun. Ay, ayusin mo yung likod ng Malacanang para makalapag yung helicopter ha. Marker Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Sa budget deliberation po kahapon ng Senate, nabanggit po or nag-present si Senator Robin Padilla ng isang voice clip na ang sinasabi allegedly, binabanggit po na voice recording nyo daw kausap yung mga vlogger. Baka gusto nyo pong sagutin ito, ma'am. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video. Ganyan din ang sinabi nung kapitbahay namin. Meron silang video scandal. Napanood ng kanyang asawa. Sabi niya, hindi ako yan. Ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan yung sinabi nung kapitbahay namin. Lumitaw yung scandal nung asawa niya. Ang sabi nung asawa niya, hindi ako yan. Kamukha ko lang yan, kaboses ko lang yan. Ganon. Gusto nyo pong sagutin ito, ma'am. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lihitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So, I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon na it's I was talking to a certain vlogger. Now, si Senator Robin ay nagpapanukala ng anti-troll farm bill. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang batas, troll farm for fake news. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. Kaya nga nagtatanong siya, ikaw ba yon? Oo, hindi, ang dami mo sinabi. Kaya nga nagtatanong siya, oo, hindi lang. Ang dami mo sinabi.
Trabaho mo yan. Oh, sorry naman, ma'am. Trabaho po talaga niyan. Maraming sabihin. Pasensya na, I'm wrong, you're right. And since dininay niyo po na kayo, ma'am, may balak po ba kayong gawing legal na aksyon regarding dito sa audio clip? Hindi nga po natin alam kung saan ang galing. Mas maganda po itanong niyo po sana kay Senator Robin, saan niya po ba nakuha ito? Hindi, ang tanong niya, tingnan mo, nakanganga ka na naman, Claire. Tingnan niyo po mga kareaksyon, nakanganga na naman si Claire, oh. Ang tanong niya, Claire, makinig ka. Ang tanong nung reporter, handa ka raw bang magsampa ng kaso kay Robin Padilla? O tingnan mo, hindi ka ayaw mo magsampa ng kaso? Kasuhan mo si Robin Padilla. Sige na, Claire. Kasuhan mo. Bilisan mo. Anong source ito galing? Sa ating pagkakaalam, hindi ito galing sa mainstream. Kung galing ito sa mga troll, obligasyon niya pong magsabi kung saan yung source. Thank you. Next is Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, do we expect more changes in the cabinet amid the ongoing performance review po na sinasabi niyo naman po na regular po siyang ginagawa? Hindi pa po nakakapagbigay ng update sa atin. Sa kasalukuyan, wala pa pong ganun. Wala pa pong muling balasahan. But ma'am, meron na kaya tayong ipapalit sa PLLO o sa PEA, NK, and sa CPLA, ma'am? Chief Presidential Legal Advisor. Kapag nabigyan na po tayo ng update, isi-share ko agad sa inyo. Pero how about ma'am shortlist? Kahit po shortlist. Wala pa nabibigay sa atin. Ma'am, thank you po. Thank you. Next is Ivy Reyes Billionario. Morning, Yusek. Ma'am, we understand that all decisions made by the ICI are entirely up to them because they're an independent body. But since the ICI is the President's initiative, may we know if Malacanang is confident in the ICI's commitment to live stream hearings? Kasi po, simula nung ilabas yung guidelines last week, lahat po ng resource persons nag-request for executive sessions, meaning they're not live streamed. And if we would just let resource persons, especially public officials, have their way in participating in these investigations, doesn't that defeat the purpose of transparency? Mahirap pong pangunahan ang mga alituntunin, ang polisiya ng ICI. Okay, this is created, established by the President, but that's the reason why it is called Independent Commission. Sila po ang magsasagwa ng kanilang mga procedure. At malalaman naman po ng ICI yan kung ano po ang hiling ng tao. At ayon naman sa kanila, may mga legal na basis kung bakit inaalaw nila yung executive sessions. So, mas maganda po na ang katanungan na yan ay sa kanila talaga iba to dahil mas alam nila kung ano ang nagaganap sa hearing nila. Thank you. Next is Chloe Hufana, Business World. Regarding sa cabinet shuffle pa rin, Yusek, is there any truth po na madidissolve ang office ni Secretary Go before? Tinawagan po natin si Secretary Frederick Go at sinabi po niyang madidissolve ang OSAPEA. At muli, anong meron pa? Number one, bakit? And number two po, hindi po ba ito makaka-affect sa mga ongoing trade negotiations such as yung mga FTAs and the tariff po with the US? According to SecGo, ang DTI naman daw po ang siyang nag-handle ng technical and substantial work with regard to trade agreements. So wala naman po maaapektuhan. And considering na galing po si Secretary Go sa OSAPEA at siya din naman po ang magiging Secretary ng Department of Finance. So magkakatulungan po yun. And kailan po effective tong pagde-dissolve na ito ng office? Pag dumating na po yung papel, isi-share ko po sa inyo. Within the week? Let's see. Okay. Follow-up question, Ace Romero, Philippine Star. Sec, if that's the case, why did the President even create the office? Para magkatulungan. But since si Secretary Go ay mapupunta na rin sa Department of Finance at pareho naman po halos at magkakatulungan, so alam naman po niya ang expertise si Secretary Go. So might as well ma-dissolve ito para konti na lang po ang magiging ahensya. Total, pareho naman po ang naging leader ng dalawang ahensya.
But during the time it was created, ano ba yung wisdom for creating that office given na meron naman pong NEDA, meron naman pong DTI, meron naman pong DOF? Alam naman natin kung ano, saan ba eksperto si Secretary Frederick Go tungkol sa mga trade agreements. So since nga po ito naman ay natulungan na rin ng DTI at yung tao mismo, yung pinaka-head ng OSAPEA ay mapupunta naman din po sa Department of Finance. Katulad na sinabi natin, magkakatulungan. So instead na magdalawa pang ahensya na pareho namang eksperto doon si Secretary Go, so might as well ma-dissolve siya. At Tama na. Dissolve na yan. Tama na mga kareaksyon. Ito na po yung sulat ni Saldi ko, mga kareaksyon. Basahin po natin yung sulat ni Saldi ko. Mga kareaksyon, si Palax. Ito po mga kareaksyon ng sulat ni Saldi ko. Basahin po natin yung pong gustong magbasa. Nung nag-aaral pa kayo, hindi kayo pinagbabasa kayo ng teacher ninyo, hindi kayo nagbabasa. Dito kailangan natin magbasang sabay-sabay. Okay, sabay-sabay natin basahin ang sulat ni Saldi Corakot, mga kareaksyon. Ilalaglag na niya ang kanyang dalawang kaibigang Corakot. Ito, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., Malacanang Palace, Manila. Dear Mr. President, by the time this letter reaches your excellency desk, I will, tanggalin po natin yun kasi, tanggalin mo yan. Ayan, I will be in United States for much delayed check-up. I write with deep concern regarding recent budget issues after reviewing the final budget adjustment and the long list of flagship project affected. I feel that the House has been unfairly accused by some quarters of making a mess of the 2025 budget. I am thus compelled to explain and set the record straight. The House faithfully adhered to the National Expenditure Program instead of reducing allocation. We hiked funding for critical sector like education and social services. For food security, we increased the National Irrigation Administration budget para marami tayong nakawin. Hindi po nakasulat yun. Which includes your Legacy Dam project in Ilocos. Legacy Dam? Walang nga sa Ilocos nga, ayaw nilang pumunta doon Baka ghost dam. The budget for DSWD, DA, and PhilHealth subsidy remain intact in the House level. Ninakaw! Yung PhilHealth, kinuha yung pera. Ikaw talaga, Saldi, niloloko mo ako In late November, I told Yusek Adrian Bersamin, Secretary Mina Pangandaman, and Yusek Jojo Cadiz. Nako, yun ang sinasabi natin. Si Cadiz. Nabangkin na naman si Cadiz. Yung sa DOJ ito, yung best friend ni Bongbong Marcos. Ay, si Cadiz, yun. Pag nakita niyo yung pagmumukha niya, si Cadiz yan. Panahon pa ng pagkasenador ni Bongbong Marcos, pinanganak pa lang yata si Bongbong Marcos. Kasama na niya si Cadiz sa sinapupunan. Tuloy natin mga kareaksyon. During the previous budget by CAN 2023 and 2024, then Senator Sani Angara, nabanggit na po. And I never encountered this issue. According to Sani Angara, Senator Sani, all office of the President insertion are typically included in a program appropriation. Naku po! Pati sa DepEd, naku po! For instance, of the Office of the President 100 billion allocation for year 2023, 75 billion was placed under program appropriation while the 25 billion for SAP per your excellency. Di ba? Ano ba yung SAP? Basta yung SAP na yun. Per your excellency instruction to Speaker Martin Mandurugs during your trips abroad in 2022 was placed in program appropriation in 2024. However, since majority of your excellency's cabinet, 25 billion for SEC Kiko, Q, Laurel, SAP 5 billion, 5B, and others. Now, prepared the program fund, 40 billion of Office of the President, 100 billion allocation was placed in program appropriation, while the remaining 60 billion was retained under program. Walang yan Saldi ko, pinapagod mo ko, ginawa mo kong tagabasa. May bayad ba ako sa'yo? May ilang pages to. Ito po, may kasunod pa yan. Talagang si Saldi ko, tinamad siya magsalita ako yung pinabasa niya. Anyway, pag uwi mo dito, magpo-burger ka, walang yaka Saldi ko Pag uwi mo dito, magpo-burger ka. Okay mga kare, pero huwag ka muna umuwi dahil baka magkaroon ng Saldi ko International Airport. Huwag ka muna umuwi. 120 billion sub DPWH project. Okay? Regarding the alleged 120 billion insertion of the House in the NEP as claimed by SAP, Anton Lagdameo. SAP. Yung si Anton, yung Special Assistant for President. Kadik din daw to Kadik din daw yan, sabi ni Amy Marcos Claim by SAP Anton Lagdameo, this is an absolute lie. We all know the NEP is the President's budget and
and the House would never insert anything to it. When we asked Secretary Manny Bunuan, he said Leo Magno visited him in the DPWH Central Office. He was asking for the allocation of Region 9, 10, and 11, and all other allocable district of DPWH. If Sec Manny refuses, Leo Magno threatened to cause trouble. In short, Leo Magno and SAP's Mindanao representative said he will make a mess of the bidding. Nakakaya man sabihin, Mr. President, doon mismo sa office ni Sec Manny, brokers and contractors are fighting each other because they already made advances. Naku, si Bunuan, umalis na po mga karyason, tumakas na ang tandang, alatado naman si Bunuan sa pagmumukha pa lang niya talagang Bunuan na Finally, Mr. President, perhaps Your Excellency can look into the alleged ongoing rice centralization. It has been a widespread concern which reports circulating among traders that the top 5 importers are monopolizing rice importation. Dapat pala, tinagalog ko na lang to sa AI. Anyway, patapos na tayo. I-explain ko na lang sa inyo ito mga karyaso. Naabuti naman siguro tayo ng isang linggo bago ko matapos ma-explain sa inyo lahat ng pinagsasabi ko. Lahat kasi English. Alarming claims. So, tingnan mo, clam na. Gutom na ako. Clam na nasasabi ko Ay, sabi ko, ginutom mo ako. Ang haba ng sulat mo, pinabasa mo sa akin. Mga walang dayan, ginawa nila ako nagbasa ng sulat. Sulat na love letter na kay Bongbong Marcos. Tuloy, alarming claims suggest that the Department of Agriculture is allegedly imposing a charge of 1 pesos per kilo with an estimated 5 pesos to 10 billion, 5 to 10 billion in additional cost being unfairly passed on to our helpless kababayan. O, tingnan mo, may awa naman pala doon si Saldi ko sa mga helpless na kababayan niya. Putang ina mo, kung hindi lang kayo nahuli, hindi ka magkakanta, Saldi. Katulad kanila, ano ka rin, mokong. This situation is contrary to Your Excellency's campaign promise to lower rice prices and ensure affordability for the Filipino people. Are we supposed to abandon this campaign promise and let it remain pure aspiration? Yung 20 pesos na bigas. We requested to bring down tariff down to 15% and we were so elated that Your Excellency approved it. Nako, yan ang problema, tinanggal yung tariff sa hindi na kumikita yung ang gobyerno at hindi naman nagmura ang bigas. So kumita na yung mga importer na hindi sila nagbayad ng 15% tariff. At the same time, mga kareaksyon, nako yun. Hindi pa rin nagmura ang bigas kasi tanga. However, the sad reality is the price of rice never went down. O, di ba? Hindi totoo naman. We even lost 15 billion in taxes. O, di ba? Tama. Which were never enjoyed by the Filipino people. There is something terribly broken with the system that allowed this to happen. Dapat yung 15 billion na yun, pinambili na lang ng bigas. Speaker Martin and I have worked so hard. Sabi niya, Speaker Martin and I have worked so hard to steal all the money of the Philippines. Ay, hindi ko. So, I have worked so hard para nakawan kayo lahat. Ay, hindi. Speaker Martin and I have worked so hard in the last 2 years to become the richest person in the Philippines. Ay, hindi. Mali. Oh, ayusin na natin. Nagkakamali ako Speaker Martin and I have worked so hard in the last 2 years to help achieve our dreams. To help achieve Your Excellency's campaign promises, even without your explicit instruction. We work day and night, often until the wee hours of the morning, but it breaks our heart because it seems your alter egos are not serious in fulfilling your promises. Mr. President, we are entrusted to uphold the people's trust in the Constitution. Education, healthcare, and social services must take precedence. Realigning funds to prioritize this sector is not just a legal obligation, it is a moral one. O, tingnan mo, napakaganda na sulat ni Saldi ko. Mga immoral, pero alam pa nila yung kahiyan, yung moralidad. O, ito, tuloy natin. Ito po yung pinakauling pinagod mo ko, Saldi, walang yaka. You owe me a burger. Okay. Ito. I urge you to revisit this budget decision and investigate the role of the Senate and some of... Paano niya re-revisit yan? Tamad nga daw yan, sabi ng tatay niya. Yung tatay niya kinakausap niya araw-araw. Tamad daw si Bongbong Marcos. Di ba nung gobernador siya ng Ilocos, hindi mo pumapasok? I urge you to revisit this budget decision and investigate the role of the Senate and some of Your Excellency's closest allies in the massive realignment. The above narrative and notes, including attachments to the bicameral proceedings,
will show the extent of affected projects and programs. On a final note, allow me to clarify that the current issues about blank spaces in the bicameral conference reports are due to the inadvertent omission by the Senate Finance Committee's secretaries. Secretariats, it is most unfair to blame the hardworking men and women of the House Appropriation Committee for this faux pas when every year the Senate has been in charge of finalizing the bicameral conference report. O, tignan mo, yung anong tawag doon? Yung walang sulat. Ang tawag doon yung blank. Be that as it may, there are sufficient safeguards in the bicameral report to ensure that the President will only sign the duly approved enrolled copy of the bill which contain the blank items. The House and the Senate ensured through an omnibus provision that in case of conflict or interest errors, the enrolled copy of the bill always prevails over all the other drafts or reports that came before the bill's enactment. Thank you, Mr. President, for your kind attention and patience. This humble representation remain committed to working with your excellency and admiration to ensure that we prioritize sectors that matters most to our countries and people. Tingnan po ninyo yan mga ka-reaction, ha? Tingnan ninyo yan. Meron pala silang mga konsensya. Alam pala nila yung morality. Di ba? Mantagin mo yan, nakakapagsalita ng ganyan ay marami pa po mga ka-reaction. Marami pa, oh. Akala ko tapos na, meron pa. Ay, napakahaba pala nito mga ka-reaction. Since the office of the President allocated, ano lang pala yun? Patikim lang ito pa. Abutin tayo ng 2 araw nito, pero basahin ko pa mga ka-reaction. Kahit naabutin tayo ng 2 araw, total, nagkakating class naman kayo nung nag-aaral pa kayo. O magbasa tayo. Para bumilis yung reading talent ko, reading talent. Ito, anong tawag doon? Reading skill. Pares lang yun. Nag-English po kasi ako, baka mapagkamalan nyo kung English speaking. Ito mga ka-reaction, since the office of the President allocated 83 billion program fund to DPWH as the House was only able to allocate 120 billion to DPWH so that it wouldn't exceed the budget for education because of the Speaker's Martin's Taganakaw commitment to Your Excellency during the economic cluster meeting. The 300-member House had to sacrifice unlimited allocation to DPWH to 120 billion, which could have huge impact given that it's an election year, okay? Rather than further increasing the DPWH budget, the House chose to redirect its remaining fund toward social services prioritizing program like AKAP. Imbes na ilagay sa kapakanan ng sambayanan, nilagay sa AKAP, AIX, TUPAD, MAIPS, among others. Putang ina yan. Wala naman. Ginamit ni Tambalos Lusat yung mga yun. AKAP, AIX, gusto niya magpabango sa taong bayan. Wala. If House members were corrupt, as some have alleged, we could have easily funneled funds into confidential or intelligence allocation, which could potentially yield 60% rebate. However, we did no such thing. In fact, the limited confidential and intelligence fund we allocated based on requests from the Your Excellency Cabinet, including the DOJ, 1.15 billion, konti pa yun? 1.15 billion, konti pa yun? DICT, 50 million, cybersecurity and attacks, and PNP Marbil request, 500 million, putang ina yan, Marbil. Kalating billion na request ni Marbil, reported to Adrian. Carry zero rebate. These claims can be readily verified with the concerned agency. Hey, Marbil, 50 billion. Binigyan ka pala ng confidential pa na hindi 50 billion, 500 million. Walang rebate. When PNP Chief Marbil approached Speaker Martin for intelligence fund, the Speaker told him the PNP already has CFIF from the Office of the President Executive Secretary. But he said, wala silang binigay. Ako ang nagbibigay sa kanila. But now, General Marbil, the House of Representatives, are being maligned by SILG Remula in a recent press briefing. Nako, hindi raw binigyan ng confidential fund itong si Marbil. Siya pa raw ang nagbibigay sa President. Saan galing ang binibigay ni Marbil? Wala silang binigay, ako ang nagbibigay sa kanila. Saan galing yung perang binibigay ni Marbil?
already as from ito confidential fund at saka intelligence fund. Sabi ni Saldico, mga ka-reaction, when PNP Chief Marbil approached Speaker Martin for intelligence fund, the speaker told him that the PNP already has confidential fund and intelligence fund from the office of the President and Executive Secretary. But he said, wala silang binigay. Ako ang nagbibigay sa kanila. But now General Marbil, the House of the Representative, and I are being maligned by SILG Remula in recent press briefing. Nako mga ka-reaction, saan nang gagaling yung perang binibigay ni Marbil kay Bongbong Marcos tsaka kay Executive Secretary Lucas Bersamin ba yun? Sino bang Executive Secretary nun? For the Department of Agriculture, it was also Senate President Chis who moved to slash the 10 billion budget intended for the fertilizer voucher project under the DA Rice program. Thus, it's not true that the House cut DA budget. From the beginning, increasing production and stabilizing the price of the rice has always been on the House and Speaker Martin agenda. Thus, the House will never propose cutting the budget for Department of Agriculture rice program. It is illogical to and totally absurd. Siyempre, ninanakawan nyo rin yan. Nasaan ba yung tubig ko dito? Wala. Tubig. Nasaan tubig ko dito? Tubig. Wala akong tubig dito. Wala rin akong Pepsi. Nasaan yung sekretary ko dito? Dala niyo ako ng tubig dito at saka Pepsi. Pasensya na po kayo dito kasi sa bahay namin sigawan. Nasa baba. Nasa baba yung yaya ko. Tuloy na natin mga ka-reaction. Walang yaka, Saldi, pinabasa mo ang haba. The 50 billion budget cut from DSWD Pantawid Pamilyang Pilipino Program or purpose was done in consultation with Secretary Rex Gatchalian. It was agreed that said amount will be included under the unprogrammed appropriation to give way to project needing more urgent funding. Purpose will still receive the other half of the purpose fund at a later date when it's due for distribution. Also, upon the Senate President insistence, the proposed realignment of DOH, DA, DOTR, and NIA were all considered as budget cuts. Thus, the complaints from this agency. Okay? So, mga ka-reaction, si Marbil nabanggit doon. Nabanggit po si Marbil, mga ka-reaction. Nabasa na ba natin to? Nabasa na ba natin yan? Okay, DA, okay. Tapos na tayo dito. Dito na tayo. 2 pages na lang mga ka-reaction ha. Kung gusto nyo malaman sino yung mga magnanakaw, huwag kayong malis. Ito na, dito na magkakabulgaran mga ka-reaction. Office of the President 100 billion fund. On the issue of the 100 billion fund, Office of the President, list submitted by Adrian on December 6, 2024. I asked him several times if it really came from your Excellency. He assured me that it was upon your instruction and that said list came from your Excellency brown leather bag. The same was later confirmed by Sekmina via phone call that the list indeed came from the President. Upon receiving the list, however, I told Adrian that it contained projects like rock netting and safety devices, which Congress as a policy disallowed in 2024 due to the serious anomalies, like 30% overpriced. I clearly recall your Excellency's instruction in 2023 to stop this kind of projects to temper the greed of congressmen. Ako lang dapat magnakaw, sabi ni Bongbong. I told Adrian to revise the list per your Excellency's strict instruction to minimize, if not stop corruption. Due to instruction to proceed with proposed insertion that led to budget cuts and realignment, including the Senate allocation, inserted everything in DPWH. The final budget encountered serious imbalance. DPWH allocation exceeded education, which is direct violation of the Constitution duty. This is not just a procedural issue. It has real painful consequences. During the 2023-2024 budget deliberation, then Senator Sani and I never encountered the same problem as the 2025 budget because we only prioritized what we needed. Education remained on top, and any deduction from DOH must be retained in the health sector. This was not the case in this year, BICAM, with SPGs. Nako! Yan ang sinasabi natin mga ka-reaction. Anak ko, si Chis Escudero, may kinalaman pala dyan eh. May kinalaman po pala si Chis Escudero, mga ka-reaction. Ano po? Naku po, mga ka-reaction. Yan ang sinasabi natin dyan. Allow me to discuss. Sandali lang po ha, magme-message lang ako sa baba. Pagpapadala ko ng tubig. Nauwaw ako eh. Too big, please. O, di ba? O, di ba? Ganun lang sa bahay. Kailangan, magano kayo, mag-message kayo sa isa't isa. Tapos, yung message ko naman, too big, please. O, di ba? Ganun lang yun. Uhaw na ako. Uhaw na ako. O,
O, di ba? O, uhaw na ako. O, di ba? Kanina pa ako dumadaldal. O, di ba? Ganun lang yun pag humingi kayo ng tubig sa bahay. Kaya pag hindi sila nag-reply sa chat nyo, di sorry. Tuloy na natin mga kareaksyon. Issues for clarification. Allow me to discuss other equally important issue for your excellency's information and so provide clarity to a lot of business accusation being thrown against the House of the Representative Speaker Martin and myself. Tingnan nyo, love na love po niya si Martin dito. Due to the DepEd low utilization rate in a desire to increase the sources of fund during the BICAM, SP Cheese cuts 10 billion from the agency's computerization program. The House position was to put the budget in school building, but SP Cheese insisted on putting everything in DPWH. Kasangkot pala si Cheese Escudero. Ikaw pala, Cheese. Walang yaka, Cheese. Hindi ka kakampi. Cheese, hindi ka kakampi. Despite an earlier agreement that DepEd funds should only be reallocated within the agencies for other DepEd projects, this was followed another 1.692 billion budget reduction for new teaching position, which curtailed government ability to hire new teachers. This means, nandun na tayo sa this means ha. Mga kareaksyon, nasa this means na tayo ha. Huwag kayong kukrap, nasa this means na tayo. Sandali lang. This means, okay, ito na po. Alright, patapos na tayo. Sandali lang, dinala yata yung tubig ko mga kareaksyon. Kukunin ko lang, walang aalis ha. Huwag umalis sa isang bakulaw. Alright, ito na po yung tubig. Di ba? Tubig dyan, tubig. Naubos na kasi yung stock kong Pepsi. Magpapabili po akong Pepsi mamaya. Masarap kasi yung Pepsi. Di ba? Tutasin. Alright, ito na po mga kareaksyon. Tuloy na natin ang pagbabasa. Alright, tuloy na natin ang pagbabasa. Ito na po. Ito na. Alright. So, nasa na tayo? Okay, within DepEd can only hire teacher for the first 3 months of the year and will have to scramble for fund to fill up 20,000 teaching posts. It was also upon SPG's suggestion that the 74 billion subsidy for PhilHealth was scrapped. Nako. Grabe ka, Chis Escudero ha. Hindi ako makapaniwala dito ha. Kailangan mo magpaliwanag dito, Chis ha. Ano ka pala, sangkot ka pala ha. The House fought hard to maintain the 16.9 billion intended for the subsistence allowance of military and uniform personnel, 5.4 billion for the ASEAN meet, and 1.8 billion for the mobile laboratories under the First Lady's Health Program. Alam po ninyo yung ASEAN na yan, dapat tinanggihan na lang ni Bongbong Marcos yan. Total, hindi naman siya pinapansin eh. Further, SPGs wanted to cut the 106 billion realign project under the District Engineering Office of DPWH as well as the 16 billion errata of the agency, which consists of various correction and adjustment made during the initial phase of the budget process. Speaker Martin, I did not agree to cut the 106 billion but relented to the 16 billion cut because of SPG's threat to delay budget approval. Since the Senate President really wanted a 200 billion share for the Senate, he moved to his next target. He slashed 13.9 billion or half of the 27.8 billion infrastructure funding for the administration project flagship project. I then called and informed Manny Bunuan of this move by SPGs present during this BICAM meeting on December 8, 2024. Where Senate Finance Secretaries Head Irene and Congress APRO Secretaries Head Josie, this includes, among others, budget for the ongoing repair and rehabilitation of critical roads linking Batangas and Quezon Province. If unrepaired, these roads will continue to cause severe traffic, massive inconvenience to commuter and motorists, and billions in revenue losses due to their disruption in trade and commerce. During the time of Sani Angara, we never touched flagship programs and Maharlika highway-related projects. Only the foreign legacy project
was touched in 2023 since Senator Sani said that foreign assisted projects are always paid outside the program. Mr. President, I respectfully wish to inform you of a long-standing tradition in budget allocation ratio. For every one unit allocated to the Senate, the House of Representatives receive 2, given its significantly large membership. Therefore, if the Senate is allocated 150 billion in program appropriation for 2025, the House should proportionally receive 300 billion. Nako mga kareaksyon, hanggang dyan na lang po tayo ha. Mga kareaksyon, sana naintindihan po ninyo lahat ng sinasabi ko. Kung hindi po ninyo naintindihan, panoorin po ninyo ulit ang aking video. Doon sa pangalawa po ninyong panonood, maiintindihan nyo na po mga kareaksyon. Kapag hindi pa rin ninyo naiintindihan sa pangalawang panonood ninyo mga kareaksyon, panoorin pa po ninyo ulit ang aking video mga kareaksyon. Doon sa pangatlo po mga kareaksyon na panonood ninyo at pagbabasa ninyo, makakatulong na kayo. And hanggang dito na lang po. Maraming salamat muli sa pagsama sa atin ng paganda reaction video. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like, at share ang bawat video natin. Shukran. God bless you all. Duterte! 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 Duterte!